Ayos ka lang ba, Sir Dustin? Tanong ng nag-aalalang matanda matapos umalis ni Karen. Ayos lang po ako, Manang Marina. Nadaplisan lang ito ng dulo ng bakal kaya nagdugo. Nakatingin sila sa nilabasan ni Karen. Pinahira niya ng panyo ang sugat at binulsa sa bulsa ang panyo. Bakit kasi nagawa ng batang iyon ng ganon? Napahinga siya ng malalim dahil alam niyang siya ang may kasalanan kaya nagawa iyon ng dalaga. Inudyok niya ito at dahil sa taranta nang muli siyang lumapit, ay kusang gumalaw ang mga kamay nito at hinampas siya ng bakal. It's not her fault. It's my fault. Sige ho, aalis na ako. Agad na tumakbo siya palabas para sundan ng dalaga. Hinanap niya sa paligid kung saan posibleng magsuot ang dalaga. Napadpad siya sa malapit na pangpang at napahinto. Nakarinig siya ng iyak, kaya nilibot niya ang tingin sa madilim, ngunit maliwanag rin dahil sa mga ilaw sa poste. Napatingin siya sa malaking bato. Lumakad siya palapit doon at nang matawid ang bato ay napahinto siya. Bago mapatingin sa dalaga, nasapo ang mukha habang umiiyak. Naramdaman marahil siya nito kaya napaangat ito ng tingin at agad na umiwas ng tingin nang makilala siya. Napahinga siya ng lumalim at lumakad para pumunta sa harapan nito. Niluhod niya ang isang tuhod at tinignan ito. I'm sorry. Nagulat si Karen sa sinabi nito. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ito. Nabigla siya nang punasan nito ang luha niya. Dahil sa trauma niya, ay nahawi niya ang kamay nito na kinahinto nito. Nabigla rin siya sa ginawa niya, kaya tumayo siya at aalis na sana nang pigilan nito ang kamay niya. Bitawan mo ko. Nangihina ang boses niya dahil sa kabila ng takot na may gawin itong ganti dahil sa ginawa niya rito, ay nakaramdam siya ng matinding boltaheng kuryente na tila naramdaman din ito. I'm bleeding. Napatingin siya rito at sa pisngi nito na may bahid ng dugo. Napayuko siya dahil hindi niya kayang tignan ang ginawa niya. Kung hindi mo ako tinakot ay hindi ko magagawa yan. Kung ipapakulong mo ako dahil sa ginawa ko ay tinatanggap ko. Napaangat siya nang tingin ng hawakan siya nito sa baba para ipatingin siya rito. Kahit natatakpan ng eye patch ang mata nito, ay batid niyang makisig na lalaki ito. Maganda ang forma ng panga. Ang ilong ay matangos na parang sa mga Persian. Ang labi ay medyo makapal, ngunit maganda ang hugis. Ang isang mata nito ay itim na itim ang mata at may mahabang pilik mata. Ang kilay ay makapal ngunit naaayon sa personalidad nitong lalaking lalaki. Moreno ang lalaki at mas nakadagdag iyon sa pagkalalaki nito. Hindi niya alam kung bakit ba niya dinedescribe sa isip niya ang lalaki. Bago pa nito malamang pinagmamasdan niya ang mukha nito, ay umiwas siya ng tingin, ngunit muli siyang pinatingin nito sa kanya. Hindi kita kakasuhan, ngunit sa isang kondisyon. Nakikita niyang may hindi ito magandang gagawin, kaya hinawi niya ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa baba niya. Wala akong tiwala sa kondisyon mo. Humakbang ito palapit kaya napaatras siya. Napatingin siya sa likod niya at bato na ang kasunod. Napatingin siya kay Dustin na pinatong ang mga kamay sa bato, dahilan para magmukhang kinukulang siya nito na kinabahala niya. Paano kung ipademanda kita? Mahigpit ang munisipyo sa bayang ito. Kulong agad. Gusto mo yon? Nakadama siya ng takot sa sinabi nito at hindi siya makaisip ng gagawin dahil sa lapit ng mukha nito. Kung ipapademanda mo ko ay tatawagan ko muna sila papa. Natawa ito kaya halos umiwas siya dahil sa hanging nagmumula sa bibig nito na tumatama sa kanya. Hindi na siya makatiis kaya tinulak niya ito sa dibdib. Ngunit agad nitong naagapan ang gagawin niya. Kaya napigil nito ang kamay niya na kinasinghap niya. Bakit naman ako magtitiwala roon? Malay ko bang tumakas ka? Kinuha niya ang kamay niya mula rito, na kinakibit balikat nito at muling pinato ang isang kamay sa bato. Para siyang naliliit dahil sa tangkad nito. Siya ay pitit lang sa sukat ng tangkad na 5 foot. Hindi ako tatakas. Umalis ka nga sa harapan ko. Hinawi niya ang kamay nito para makaraan siya. Nagtagumpay siya kaya aalis na sana siya sa pagkakakulong nito. Nang paa naman ito ang iharang, kaya napahinto siya. Sundin mo na lang kasi ang kondisyon ko, mas makabubuti pa yon. Hinarap niya muli ito na siyang pinagsisihan niya dahil halos nagkalapit na ang mukha nila. Kamunti ka nang magdikit muli ang mga labi nila. Ano bang kondisyon mo? Dinaan niya sa inis ang nararamdamang ilang. Lumayo siya kahit wala na siyang lalayuan pa. Pero nakatulong iyon para hindi magkalapit ang mukha nila. It's easy. I want you. Binulong nito ang kasunod na kinalaki ng mga mata niya. Ngumisi ito sa naging reaksyon niya.
Huminga ng malalim si Karen habang nakatitig sa bubong na gawa sa kahoy at dahon ng buko. Style bahay kubo ngunit moderno. Naupo siya at napayakap sa mga binti. Kagabi pa mabigat ang nararamdaman. Pakiramdam niya ay sasabak siya sa isang gawaing ni sa hinagap ay hindi niya akalaing dapat niyang gawin. Gusto niyang umayaw sa kondisyong nais ni Dustin. Kahit kailan talaga ay wala na itong ginawa kundi ang pahirapan siya. Dapat nga kapag nasa isang isla at beach ay dapat na mag-relax. Ngunit kabaliktaran niyon ang nangyayari sa kanya. Bumangon siya at inayos ang pinaghigaan. Lumapit siya sa bintanang kahoy at tinaas ang mga ito. Itinukod ang isang kahoy para gawing tukuran ng bintana. Napakaaliwalas ng paligid. Malinis na hangin ang bumungad sa kanya habang payapa ang dagat at mga halaman sa paligid ng bahay ni Manang Marina. Ganito ang gusto niyang pamumuhay, malayo sa syudad, pero hindi niya alam ang buhay na mangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi. Iha! Lumingon siya sa pagtawag ni Manang Marina. Kagabi ay hindi siya makatingin rito dahil sa nangyari. Hindi naman siya nito tinanong tungkol sa nangyari at kasyual pa rin itong makitungo katulad nung una. Pero nahihiya siya para sa sarili. Baka iniisip nito na hindi siya mabait gaya ng paglalarawan nito sa kanya. Po? Bumukas ang pinto at pumasok ito. Lumapit siya rito para hindi na ito mahirapang lumapit. Kumain ka na at pumunta ka nga pala sa restaurant. Tumango siya pero naisip niya ang kondisyon ni Dustin. Wala pa naman itong sinasabi na gawin niya. Pero sana nga ay makalimutan na nito. Sana nga ay magka-amnesia ito tungkol sa kondisyon nito. Sige po, kayo po ba? Kumain na ako. Wala na siyang nasabi dahil kahit papaano ay may ilang pa rin siya. Nagpaalam na ito na pupunta sa restaurant, kaya naiwan na siyang mag-isa. Napahinga siya ng malalim at napagdesisyon ng bumaba para kumain. Masarap magluto si Manang Marina. Kaya naman ay natuwa siya at marami siyang nakain. Siguro kung lola niya ito ay baka spoiled na siya. Wala na kasi siyang lola dahil bata pa lamang siya ay namatay na ito. Pagkatapos niyang kumain ay nagpasya siyang maligo muna bago sumunod sa restaurant. Tinignan niya ang suot na floral top na may tali sa unahan, kaya tinali niya iyon dahilan para lumitaw ang pusod niya. Naka-white maong short siya na hanggang tuhod naman niya. Hinayaan na lang niya na nakalugay ang umaalo na brown na buhok. Kahit na mag-ayos siya ay ganun pa rin naman ang itsura niya. Maraming nagsasabi na unique at parang Spanish ang kanyang beauty. At maganda siya, ngunit tingin niya ay hindi naman sobrang ganda. Sakto lang at kontento na siya roon. Lumabas na siya para pumunta sa restaurant. May mga napapatingin sa kanya pero hindi na lang niya pinansin. Baka dahil lamang bago lang siya sa isla at naninibago ang mga ito. Napansin niyang tila maraming turista ngayon. Karen! Napahinto siya at lumingon sa likod niya. Nakita niya si Levi, kaya naman ay tuluyan siyang humarap dito nang patakbong lumapit sa kanya. Bakit? Ngumiti ito. Napakaaliwalas talaga ng mukha ng binata. Para bang kahit anong oras ay ngingitian siya kahit walang dahilan. Pinapatawag ka ni Dustin. Mabigat na dumaan sandali ang kabang nararamdaman. Ngunit hindi siya nagpahalata sa lalaki dahil baka anong isipin nito. Bakit daw? Siya na ang inosente. Kahit na alam niya ang purpose ng pagtawag ng loko, na lalaki ay nagmaang-maangan pa rin siya dahil baka walang alam si Levi. Nagkibit balikat ito. Ewan ko, puntahan mo raw siya sa floating room niya. Sige, maiwan na kita. Sige. Nang umalis na ito ay humagilap siya ng hangin para punuin ang dibdib. Para siyang hindi makahinga sa kabang nararamdaman. Alam niyang hindi maganda na sumunod sa desisyon ng loko na lalaki. Pero may kasalanan siyang nagawa rito at hindi nga siya pinatulog ng konsensya niya. Para bang napakalaking pagkakasala na ang nagawa niya. Kaya kapag hindi niya nagawa ang nais nito, ay parang hindi pa rin maaalis ang konsensya niya. Bumuntong hininga muna siya ng maraming beses bago tinahak ang daan patungo sa floating room ni Dustin. Walang taong nalalagi doon at tila pribado lamang para sa loko na lalaki. Pero bakit ba siya hinahayaang makaapak roon? Baka naman hindi lang napapadpad ngayon ng ilang tao, pero hindi naman siguro siya lang. Pagkarating sa floating room ay huminga muli siya ng malalim. Para bang impyerno ang papasukan niya. Hindi malayong ganun, dahil kasing sama ata ng hayop ang ugali ng lalaki. Pero kahit na nagdadalawang isip pa siya, ay kailangan niyang suungin ang hagdan at pumasok. Naramdaman niyang muli ang lamig ng tubig. Kung pupuntahan ng sino man ang floating room ni Dustin, ay dapat ay hindi nakasapatos dahil mababasa lang.
Nang makaakyat siya sa hagdan at lumapit sa pinto nito, ay kakatok pa lang sana siya nang magulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babae na nakadress. Maiksi lang din ang dress nito na kapag yumuko ay kita na siguro ang singit. Ngunit naalala niyang nasa beach nga pala siya, kaya siguro ganito manabit ang babae. Ito yung nakita niyang nakasakay kay Dustin sa speedboat. Napatikhim naman siya dahil hindi niya maiwasan na mapaisip. Siguro ay may kababalaghang ginawa ito at si Dustin. Who are you? Sino ka rin? Hindi niya obligasyong sabihin dito ang pangalan niya. Kung makapagtanong kasi ito ay parang naninindak. Tell me, what are you doing here? It's Dustin's private room. Nagkibit balikat siya na lalo nitong kinainis. Hindi na niya ito pinansin at papasok na sana siya nang pigilan siya nito. How dare you to enter his room? Yani, let her go. Pareho silang napatingin ng babae kay Dustin at si Dustin ay nakaroba lamang na tinatali pa nito ang sinturon ng roba na tila kakasuot pa lamang. Sa anyo nito ay alam niyang meron ngang nangyari rito at sa babae at maisip na hinalikan din ni Dustin ang babae gaya ng ginawa nito sa kanya ay parang bumigat bigla ang kanyang pakiramdam. Binitawan siya ng babae at lumapit ito kay Dustin bago yumapos sa braso ng lalaki. Ano bang kailangan mo sa akin at pinapunta mo pa ako rito? Ayusin mo ang pampaligo ko. Gusto kong maligo. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Pero ang maisip na papasok siya sa room nito, lalo na sa banyo ay tila umuurong siya. Baka may makita siyang hindi karapat-dapat. Why her? Pwede namang ako, babe. Humaplos pa ang kamay ng babae sa braso ni Dustin. Kaya nakasimangot na umiwas siya ng tingin at nakita ni Dustin ang naging reaksyon niya. Leave us, Yani. I'm done with you. But you told me. It's just one night, and I didn't enjoy it anyway. Hindi na niya nais na pakinggan pa ang pinag-uusapan ng mga ito. Lumakad na siya at dumaan sa dalawa. Gusto na rin niyang matapos ang pinapagawa ni Dustin dahil parang hindi niya kayang magtagal sa room nito. Napansin niyang magulo ang kama ng binata. Nang maisip niya na doon siya nito pinahiga noong wala pa siyang malay, ay bigla siyang nandiri. Baka meron itong katalik sa kama bago siya hiniga. Mas lalo siyang nainis at dumiretso na siya sa banyo. Dahil sa instinct niya, kaya niya natagpuan ang banyo nito. Dalawa lang naman ang pinto sa kanang bahagi at sa style ng banyo ay malalaman na kung alin ang banyo at alin ang hindi. Pagkapasok niya sa banyo ay malinis naman at halos mamula ata siya nang makita ang bagay na kahit naman wala siyang karanasan, ay alam niya ang bagay na kanyang nakikita ngayon. Nandidiri siya at ayaw niyang makita iyon. Kaya kumuha siya ng tissue at dinakot iyon bago tinapon sa basura. Mga salahula. Hindi man lang maitapon sa basura ang pinaggamitan. Nandidiri siya. Lumapit siya sa bathtub at hinanap ang buhaya ng tubig. Pinuno niya ng tubig na hindi lalagpas sa bathtub. Pagkatapos ay nilagyan niya ng sabon para doon. Narinig niya ang pagbukas ng pinto kaya minadali niya ang ginagawa. Tinakpan niya ang takip ng sabon at lumapit siya sa lababo para maghugas. Tapos na ako. Siguro naman ay absuelto na ako sa nangyari. Nagpuna siya ng kamay gamit ang tissue. Pero nabigla siya sa kanyang pagharap nang mabungaran niya ang binata na halos isang pagitan na lang ang pagitan sa kanila. Napasinghap siya at napasandal sa lababo. Nang lumapit pa ito, dahilan para madikit siya sa katawan nito. Ano ba? Napaiwas siya ng mukha nang ipatong nito ang mga kamay nito sa lababo, kaya na-corner siya nito. Lalo pang napalapit ang mukha nito dahil medyo binad nito ang katawan para mapantayan siya. Not yet, darling. Tumingin siya rito dahil sa sinabi nito, ngunit mali ata ang ginawa niya dahil napatingin ito sa labi niya. Bigla siyang na-conscious, kaya napakagat siya sa labi. That's it. Napahawak siya sa balikat nito nang ambang susunggaban nito ang labi niya. Napatigil ito at tumingin sa mga mata niya ang isang mata nito. Hindi niya alam pero parang nag-iba ang mata nito. Mula sa itim ay parang nagiging green. Dahil sa pagkakatulala sa mata nito, ay hindi niya nahulaan ang sunod na gagawin nito. Sinakop nito ang labi niya, kaya napapikit siya. Hinapit siya nito sa bewang kaya napahawak siya sa leeg nito. Para siyang nalulunod sa malalim na tubig at hindi makaahon. Napakalalim kung humalik ni Dustin at hindi niya mawari kung bakit hindi siya makatanggi ngayon. Napabuka siya ng bibig para tugunan nito. Hindi niya alam ang pumasok sa isip niya at nagpadala siya. Pero sa mga oras na iyon, ang labi niya ay hindi makatanggi. Binuhat siya ni Dustin kaya napayakap siya sa leeg nito. Patuloy ito sa paghalik sa kanya habang inuupo siya sa lababo.
Niyakap ng matipunong mga braso nito ang maliit niyang bewang, kaya halos wala ng space sa pagitan nilang dalawa. Para itong nauuhaw sa klase ng pagsipsip nito sa mga labi niya. Rinig na rinig niya ang tunog ng kanilang labi, na kapag magbibitaw ay agad na hinahabol ng binata. Napatingin siya kay Dustin na umangat ang mukha nito. Muli nitong sinakop ang labi niya, kaya napapikit siyang muli. Binuhat siya nito at napakapit na lamang siya sa katawan nito. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng binata. Basta naramdaman na lang niya ang malambot nitong kama. Tumingin din ito sa mga mata niya at bumitaw sa labi niya. Nagpapalitan sila ng hininga habang siya ay nananatiling nakatingin dito. Dahan-dahang umangat ang kamay niya para abutin ang eye patch nito. Ngunit nabigla siya nang pigilan nito ang kamay niya. "You need to leave." Umalis ito sa ibabaw niya at hindi niya alam kung bakit para siyang nasaktan sa biglang pagbabago ng asal nito. Doon niya lang napagtanto na halos ikanulo niya ang sarili sa lalaking kinaiinisan. Sinasabihan niyang loko at ngayon ay cold-hearted. Nahatak niya ang kumot at tinakpan ng dibdib. Napatingin siya rito na lumapit sa bintana at huminto doon. Nanatili itong nakatalikod na tila walang balak mag-explain sa nangyari. Para siyang biglang nanliit sa sarili. Talaga bang bibigay siya ng ganoon kadali? Dali-dali siyang bumangon at tinakpan ng dibdib. Nagpunta siya sa banyo nito at napahinto nang makita ang eksena na hindi niya akalaing mangyayari. Huminga siya ng malalim at napahawak sa labi. Napapikit siya ng mariin at muling umiling. Umalis na siya ng banyo at paglabas niya ay napatingin siya kay Dustin na nandoon pa rin sa bintana. Hindi niya alam kung bakit bigla itong huminto nang tangka niyang alisin ang eye patch nito. Ngunit kung hindi ito huminto ay baka pagsisihan niyang tuluyan, siyang nagpaakit rito at bumigay. Dali-dali siyang umalis at lumabas ng room nito. Lumingon si Dustin sa pintong pinaglabasan ng dalaga. Hindi niya nais na pakawalan kanina ang dalaga at hindi niya nais na paalisin ito. Ngunit dahil sa tangka nitong pag-aalis sa eye patch niya ay natigilan siya. Hindi niya nais na makita nito ang mata niya. Hindi niya nais na makita ang reaksyon nito, oras na makita nito ang matang kinamumuhian niya. Ang mga babaeng nakakama niya ay siyang sinasamba at sinusunggaban. Pero ngayon ay siya itong sumusunggab. Napahagod siya ng buhok at lumapit sa kama. Pabagsak na naupo siya at pinakalma ang pagkalalaki. Lumingon siya sa kumot at hinatak ito. Inamoy niya ito at agad na naamoy niya ang bango ng babae na hindi niya makalimutan kapag ito ay malapit sa kanya. Magulo ang kama niya, ngunit hindi ibig sabihin nun ay may hiniga siyang ibang babae rito. Tangi ang dalaga lamang ang nakahiga sa kama niya at hindi niya nais palabhan ito kung ganito kahalimuyak ang bangong iiwan nito. Nabigla siya nang bumukas muli ang pinto at ang babaeng nag-iwan ng kakaibang amoy ang pumasok. Mas lalong nag-react ang katawan niya nang pasadahan niya ang katawan nito. "Sasabihin ko lang na porket ikaw ang huminto ay panalo ka na. Na-disappoint ako dahil wala kang kwentang humalik." Parang nawala ang nasa isip niya at napalitan ng pagdilim ng anyo niya. Tinalikuran siya nito kaya napatayo siya. Nang malaman nito ang pagtayo niya, ay agad na tumakbo ito palabas at sinara ang pinto. Pabagsak na naupo muli siya at huminga ng malalim. Natawa na lang siya dahil masyado talagang ma-pride ang dalaga at nagugustuhan niya ang katangiang iyon. Ngumisi siya at napahawak sa baba at hinaplos. Sa susunod na masolo niya ito, ay titiyakin niyang nagkakamali ito ng sinabi.